eto na, yung sinasabi ko po sa inyo kagabi na etong si Julie Patidongan or etong si alias Totoy, may mga sinasabi siyang totoo mga kababayan at meron din naman po siyang nasasabi na dahil lamang po sa kanyang bugso ng kanyang damdamin nakakapagbitaw siya ng mga salita at may mga tao po siya na dinadamay na hindi siya sigurado kung yung ba mga tao na yon ay kasabwat dun po sa sinasabi niya ng mga Alpha Group na nasa likod ng pagkawala ng mga nawawalang sabungero. Katulad na lamang mga kababayan yung kanyang aligasyon dito po kay NCRPO Chief Estomo nakasangkot daw po sa pagkawala or pagtutumba ng mga nawawalang sabungero. Nakalaunan mga kababayan, nilinaw niya mga kababayan na hindi raw po kasama etong si General Estomo. Eto nga mga kababayan yung lagi nating sinasabi na dapat bago magsalita etong si alias Totoy, dapat meron siya mga matitibay na ebidensya na pinanghahawakan. Oo nga, totoo yung sinasabi niyang iba, pero may mga iba din naman na sinasabi siya na wala siyang backup evidence. Ano po, katulad na lamang mga kababayan nito, pakinggan po natin. Sabi po dito, alias Totoy, nilinaw na hindi kasama si ex-NCRPO Chief Estomo sa pagkawala or pagtutumba ng mga nawawalang sabungero. So eto, i-play po natin. Matinding bugso ng emosyon umano ang dahilan kaya agad napakambyo ang whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy sa pagdawit nito sa isang retiradong general sa kaso ng mga nawawalang. Kasi biruin niyo mga kababayan, ang pinag-uusapan kasi dito yung integridad ni alias Totoy. Ngayon, kung basta lang siya magpapadala sa kanyang mga bugso ng kanyang damdamin, kanyang emosyon, pwede po siyang sumabit dito mga kababayan. Kasi yung mga binabanggit niya mga tao kung sino-sino na lamang po yung idinadamay niya. Yun po yung problema niya. Sabungero. Paglilinaw niya, wala siyang ideya kung may naging ambag nga ba ito sa kontrobersyal na kaso. Diba? Babalita si Kyle Bulias. Nilinaw ng whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy na walang kinalaman ang retiradong general na si Lieutenant General Jonel Estomo sa pagpapapatay sa mga nawawalang sabungero. Sa eksklusibong panayam ng DZRH News kay Patidongan, sinabi nitong hindi nakasama sa anumang pagpupulong ng sinasabi nitong Alpha Group si Estomo at miyembro lamang nito ang dating hepe ng NCRPO. Kasi sa totoo lang mga kababayan, eto po kasing si General Estomo, napakabait po niyan. At saka mga kababayan, pag yan ay nakita ninyo personally, hindi nyo masasabi na yan po ay gagawa ng masama dahil yan po mga kababayan ay tapat sa kanyang sinumpaang tungkulin. Kaya nga mga kababayan, siya po yung isa sa mga naging epektibo na NCRPO Chief General mga kababayan noong mga panahon ng Duterte administration mga kababayan. Hindi sa hindi sa ipinagtatanggol natin etong si Estomo. Pero para sa ating kasi mga kababayan, yan yung isa sa nakita natin talaga na isang mabait na pulis at talagang masasabi natin na tapat sa kanyang tungkulin. Ngayon ang problema kasi dito kay alias Totoy, inakusahan niya etong si Estomo nang wala pala siyang sapat na dahilan, na sapat na ebidensya na pinanghahawakan. Sa madaling salita, hearsay lamang po at nadala siya ng kanyang bugso ng damdamin nung inaakusahan niya etong si Estomo. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Paglilinaw pa nito, nabanggit lamang. Eto, tandaan nyo, hindi porket mga kababayan kritiko tayo ng Duterte administration, lahat na po ikikriticize natin. Pag tama naman, talagang tama naman yung sinasabi natin dito. Pag mali, di mali talaga. Mga kababayan, kikwestiyonin natin yung mali. Ang problema, etong sinabi ni alias Totoy, maliwanag din sinasabi niya na nadala lamang po siya ng kanyang bugso ng damdamin. Niya ang pangalan ni Estomo dahil nadala lamang umano siya ng kanyang emosyon at lagi siyang nababanggit ng gaming tycoon na si Atong Ang. Hindi ko naman sasabi yan kung hindi rin sinasabi ni Mr. Atong Ang yan. Ngayon, si Mr. Atong Ang, sa bibig niya mismo nang galing yan. Kasi ito si Mr. Atong Ang, magaling to mangdamay ng tao. Nako po! Kaya nasabi ko yan dahil sinabi ni Mr. Atong Ang mismo, magpasalamat ka nga dahil sinabihan ako ni General Estomo na ipapatay na kita para tapos na itong problema natin.
Diba? Sa bibig ni Mr. Atong Ang nanggaling yan. Bukod dito, wala umanong personal knowledge si Patidongan tungkol sa partisipasyon ni Estomo sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Mababatid na sa pagsasampa ng kaso ni Patidongan sa National Police Commission laban sa mga pulis na sangkot sa kaso ng missing sabongeros, tinanong si Patidongan kung may mga high-ranking officials bang sangkot sa krimen. Dito na lumutang ang pangalan ni Estomo at sinabing siya ang nag-udyok kay Ang na ipapatay na si Patidongan. Itinanggi naman ang dating general ang alegasyon at sinabi nitong desidido siyang magsampa ng kaso laban kay Patidongan. Sagot naman ni Patidongan, Una, hihingi din ako na apologies dahil diba? naman sa lahat ng kwento na to kasi Kasi mga kababayan, nag-demand kasi itong si Estomo ng public apology dito po kay dito kay Julie Patidongan alias Totoy. Ngayon, nagsabi siya dito na humihingi siya ng sorry kay General Estomo dahil nga po sa naidawit niya etong si Estomo dahil sa kanyang emosyon, mga kababayan. Mr. Atong Ang dala lang siguro ng emosyon dahil sa galit ko kay Mr. Atong Ang. Patay tayo dyan. Ganun siya ka-chismoso. Kaugnay nito, muling hinamon ni Patidongan si Ang na sumailalim sa lie detector test para Patay tayo magkaalaman dyan. ng umano kung sino sa kanilang dalawa ang nagsisinungaling. Matatandaang si Ang ang itinuturo ni Patidongan na mastermind sa pagdukot at pagpaslang sa mga nawawalang sabongero na itinapon umano sa lawa ng Taal. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Di ba mga kababayan, patay tayo dyan. Credibility kasi yung pinag-uusapan dyan. Dapat pag nagbibitaw ng salita, may kasamang backup evidence o kaya resibo, mga kababayan. Ngayon, nag-public apology siya. Humihingi siya ng pasensya kay General Estomo, mga kababayan, dahil po sa pagkakadawit niya. At sabay sabi niya na dahil lamang daw yun sa sinabi ni alias Totoy. Ngayon, bigla na naman nagbago yung statement, mga kababayan, ni alias Totoy. Eto hindi sa binabash natin. Etong si alias Totoy, kita nyo naman noong nakaraang araw, mga kababayan, talagang sinasabi natin na 90%. Talagang tama yung sinasabi ni alias Totoy. Kasi nga, mga kababayan, yung itinuro niya na pinaglagyan ng mga parte ng katawan ng mga tao na nawawalang sabongero, talaga may mga nakitang parte ng katawan ng tao dyan po sa may Taal Lake. Ngayon naman, mga kababayan, dito lang talaga siya sumablay nung idinawit niya etong si General Estomo nang wala po siyang ebidensya. Ngayon, di ba nagsorry etong si alias Totoy, Julie Patidongan, dito po kay General Estomo dahil nga sa naidawit niya. At ngayon, nagbago na naman ang kanyang statement. Sabi niya dito, whistleblower Dondon Patidongan tinabla ang demand na public apology ni General Estomo. Nagsorry na nga siya Diba? Ngayon ito, play po natin. Tinabla ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan ang demand for public apology ni retired Police General Jonel Estomo na idinawit niya sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Lahat din daw ng kanyang sinasabi may katibayan. Ano yan? Sabi ni Ramon Roda, pang-divert sa kaso ni Butod sa Tantoco case. Yun nga pagkakadawit ni First Lady dun sa Tantoco, yun nga yung pang-divert dun sa papalabas na arrest warrant, diba to Di nyo ba nakukuha? Kaya nga nung biglang pumutok yung arrest warrant, nung mga nakaraang araw, mga nakaraang linggo, bigla na lamang pong binuhay ulit nila yung pagkawala ni Tantoco. Hindi nyo ba alam yun? Diba March 9 pa, March 9, 10, 11, pinag-uusapan na natin yan. And then ngayon, mga kababayan, bigla nilang binuhay dahil nga merong papalabas na arrest warrant etong si Bato. Yan, narito ang agenda report ni Joash Malimban. Paano ako maghingi ng sorry? Wala naman akong kasalanan. Paano daw siya hihingi ng sorry? Wala naman daw siyang kasalanan. Alam nyo kasi, mga kababayan, di ba nag-sorry na nga siya? Nag-sorry na nga siya kasi nga, kaya daw niya naidawit itong si General Estomo kasi nga, mga kababayan, dahil dun sa kanyang bugso ng damdamin. Ngayon, bigla naman po niya ulit binawi. Ang sabi niya, paano naman daw siya magsosorry? Wala naman daw siyang kasalanan. Yan ang pinanindigan ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan matapos sabihin ni retired Police Lieutenant General Jonel Estomo na gusto niya ng isang public apology. Matatanda ang idinawit ni Patidongan ang pangalan ni Estomo bilang isa sa shoutout kay Ma'am Zoe mga alpha member
o yung grupo ng mga negosyante o investors na nasa likod ng missing Sabongeros. Sa isang panayam sa Billionaire News Channel, sinabi ni Estomo na hindi siya parte ng Alpha Group. Dagdag pa niya, hindi sila close ng itinuturong mastermind na si bilyonaryo gambling tycoon Atong Ang at isang beses niya lamang itong nakita. Unang-una, isang beses ko lang yan na-meet si Atong Ang. Wala ako sa kanyang koneksyon. Hindi kami close. Ako personally, nagaganap akong pamamaraan kasi nga gusto ko... Shoutout kay Ma'am Lorena Gwen Hilag. Ayan. Watching from Hong Kong. Ay, mega love shoutout po sa lahat ng mga taga Hong Kong dyan ha. Mega love shoutout po sa inyo ha. Isang makilala, personally si Atong Ang, nung ako Regional Director ng Bicol Region. Ang reason ko is, una, nagpasalamat ako sa kanya sa mga tulong ng kanyang Pitmaster Foundation sa Region 5. Paglinaw ni Patidongan, wala siyang sinabi na direktang sangkot si Estomo sa missing Sabongeros operation. Aniya, itinuturing na lubog na pangalan si Estomo dahil parte umano siya ng isang team sa loob ng Alpha Group. Ibig sabihin, posibleng hindi umano siya kasama sa pangkalahatang decision-making ng Alpha members. Pero kasama siya sa milyon-milyong pisong hatian bilang isang investor. Wala naman akong sinabing siya ang dumudukot. Ang sinabi ko lang sa kanya na membro siya ng Alpha. Hindi, sabi mo kasi... Sinabi sa'yo ni Atong Ang na na sinabi ni General Estomo na ipatutumba ka na. Yung kasi yung mabigat dyan mga kababayan. Parang ang dating kasi sa taong bayan, ay etong palang si General Estomo, sanay na sanay magpatumba. Kasi sinabihan si Atong Ang na itumba na etong si alias Totoy. Yung kasi ang pagkakamali mga kababayan dito ni alias Totoy. Sabi ko nga po sa inyo, dito po sa channel natin, pinipilit nating maging balanse kahit papaano. Kasi nga mga kababayan, napakahirap naman na lagi natin sasabihin na tama yung sinasabi ni alias Totoy, pero may mga nakikita rin tayong sablay. Katulad na lamang mga kababayan, nung pagkakadawit niya kay General Estomo, tapos bigla ang kambyo, bigla ang kabig, yun po yung hindi talaga masyado paniniwalaan ng taong bayan. Kasi kredibilidad yung pinag-uusapan dyan. Yung tibay ng salita mo na may backup evidence. Lubog talaga siya. Ang nakalutang na pangalan, si Bernita Coy at saka si Lito Gira. Para alam ng lahat, nagtaderby pa yan si General Estomo doon. Sabi ni Jem HE, parang nililigtas lang ni Patotoy sarili niya. Kaya nga di ba? Di ba? Parang ganun nga Sa farm ni Lito Gira noong January 28, 2023. Ayon sa isang mapagkakatiwalaang source, lubog ang tawag sa mga pulis na nagsasagawa ng isang covert o sikretong operasyon. Sa konteksto ng isabong, hindi umano direktang isinasama sa records ng Pitmaster sa Estomo. Dahil ipinagbabawal sa hanay ng PNP ang pagkasangkot sa kahit na anong uri ng sugal. Pinabulaanan din ni Patidongan na walang koneksyon si Estomo at si Ang. Dahil mayroon umanong betting stations ng isabong si Estomo. Isang bagay na mismong si Estomo rin ang nag-confirm sa Billionaire News Channel. Nakita ko rin yung opportunity, magandang hanap buhay yung online sabong. Yun lang ang ano ko, na mag-arolo ko kasi nung time na yan, nauso yung expansion ng online sabong, nagkaroon ng mga betting station. So, patulong ako, nabigyan naman ako. Kaya nagkaroon ako ng actually binigay ko sa anak ko para may buhay yung anak ko sa General Santos City. Nabigyan ako ng 2 betting station. Giit ni Patidongan, hindi siya magbibitiw ng mga salita na walang katibayan. Isang patunay dapat ilabas na. Ganun lang kasimple mga kababayan. Dapat ilabas na kasi napakahirap naman talaga na didiktikin yung ibang tao, mandadawit ng ibang tao, pero wala namang sapat na ebidensya. Much better mga kababayan, ilabas na ni Patidongan yung ibang mga ebidensya na sinasabi po niya. Kasi the more na nagdadawit siya ng mga tao tapos wala siyang sapat na ebidensya, talagang kredibilidad po niya yung masisira po dyan. Hindi naman sa sinisira natin si Patidongan. Ang sinasabi natin mga kababayan, much better na dapat kada mag-aakusa siya ng tao, meron siyang ebidensya. Daw ang nahanap na human ribs sa Taal Lake kahapon. Masyado umiinit ng issue agad sa akin. Parang nangyayari pa ngayon. Ako pa ang nagsisinungaling. Kung ako nagsisinungaling, una,
matagpuan kaya yung mga buto ng mga missing sa bungero dyan sa Talik? Yan, doon lang siya mga kababayan talaga 100% na sinusuportahan natin yung kanyang mga paliwanag. Kasi unang-una, talagang totoo naman na talagang yung sinasabi niya ay hindi siya nagsinungaling nung itinuro niya kung saan itinatapon yung mga nawawalang sa bungero. Kasi nga may mga nakita na buto ng nawawalang tao. Balak kasuhan ni Estomo si Patidongan dahil sa mga akusasyon na ito. Sagot ni Patidongan. Kasuhan niya ako. Uulitin ko. Kung gusto niya na malinis ang pangalan niya, palay detector kaming dalawa kung sino sa amin dalawa na sino. Yan o. Ayon kay Patidongan, malapit nang mabuo ang kanyang official affidavit at nakaamba na rin siyang magsampa ng formal na reklamo sa mga umano'y nasa likod ng missing sa Bungeros. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Tinablan. Ayan mga kababayan kung makikita nyo nung una, humingi ng sorry. Eto pong si alias Totoy or etong si Julie Patidongan dito po kay General Estomo dahil nga daw po nadala lamang siya ng kanyang bugso ng damdamin. Tapos kalaunan binawi po niya at sinabi niya na bakit siya hihingi ng sorry dito po kay General Estomo. At wala naman daw siyang sinasabi na hindi po totoo. Pero ang sabi ko nga po sa inyo, naniniwala tayo sa sinasabi ni alias Totoy about po dun sa mga nawawalang sa bungero kung saan itinapon. Pero mga kababayan, yung iba na po niyang sinasabi, medyo sumasablay na po. Ika nga mga kababayan, dahil nga unang-una humingi siya ng sorry tapos binawi niya, tapos kalaunan may mga accusation na naman po siya. Much better kasi mga kababayan, ganito na lamang po yung gawin niya kada maglalabas siya na mga taong aakusahan po niya. Dapat meron po siya mga backup evidence na nakahanda para hindi po siya mabalikan. Ano po, kasi nga pag wala siyang backup evidence, ang lalabas lamang po dyan, puro salita lang, puro hearsay lang yung sinasabi po niya.